For today's agenda, we will discuss the basic research approaches in a specific area of discipline, hard science versus soft science, and the main methods of data collection. So ulitin ko, si qualitative research is gumagamit ng multiple system or pwedeng maraming method kayong gagamitin para ma-conduct nyo yung research study na gusto nyong gawin. So after choosing your topic for research or interest, what is your next move? So in other words, how are you going to approach or begin your research? So deal with your data and establish a connection among all things or activities involved in your research. So there are 3 approaches that you can choose from. So dahil nga naka-focus tayo kay qualitative research, so it means kailangan yung approach is applicable kay qualitative research. Okay, first approach, ito yung scientific or positive approach, in which you discover the measure information as well as observe and control variables in an impersonal manner. It allows control of variables. So therefore, the data gathering techniques appropriate for this approach are structured interviews, questionnaires, and observational checklists, or yung tinatawag nating rating scale. Data given by these techniques are expressed through numbers. So it means yung datang makakonduct dito kay scientific approach is quantifiable. Kaya yung method na to is suitable for quantitative research or applicable kay quantitative research. Okay, next approach is naturalistic approach. In contrast to the scientific approach that uses number to express data, the naturalistic approach uses words. So this research approach directs you to deal with qualitative data that speaks of how people behave toward their surroundings. So these are non-numerical data that express truths about the way people perceive or understand the world. So since people look at their world in a subjective or personal basis in an uncontrolled or unstructured manner, a naturalistic approach happens in a natural setting. Kasi nagre-rely ito sa direct experience ng magiging participants at kayo as a researcher, yung own experience nyo doon sa issue or a specific topic. So it means the naturalistic approach yung gagamitin nyo or best suitable na approach na gagamitin nyo. Okay, next, ayan, triangulation or yung tinatawag nating mixed method. So, pinag-combine si quantitative research at si qualitative research or kinumbine itong dalawang approach na to. Si scientific and si naturalistic approach. So, in this case, you are free to gather and analyze data using multiple methods. So, allowing you to combine or mix up research approaches, kahit yung research types, data gathering and data analysis technique is pinagsama nyo. So, pwedeng ang research type nyo is quantitative, then pagdating kay data analysis technique, for example, is may halong qualitative. Kasi gusto nyo quantifiable yung data magagather nyo. At the same time, gusto nyo rin malaman yung experience ng participants nyo. So, yun yung triangulation or mixed method approach. So, triangulation approach gives you the opportunity to view every angle of the research from different perspectives. Okay, next, let's talk about hard science and soft science. So, when we say hard science, ayan, numbers, test, theory, study natural data
driven phenomenon, cause and effect relationship, statistical analysis, and generalization. So from the word science, it means ang pinag-uusapan natin dito is different branches ng science. So can you give me an example of hard science? For example, ako magbibigay. Sa chat box na lang. For example, physics. Kasi di ba may numbers, may test theory, studies natural data, driven phenomenon, and cause and effect. Okay, very good. Chemistry, hard science. What else? Yeah, astronomy, biology, physics. What else? Geology, pathology, biochemistry, ayan, geology, botany, okay, from the word, di ba, natural data, so it means, di ba, may natural science tayong tinatawag, composed of physical science and biological science. So, lahat yon kasama dito. Ayan, quantum physics, astronomy, ayan, yung natural sciences, earth science, kasama dito. So, it means na yung mga branches na yon ng hard science, dumaan sila or kung gagawan ng research na related sa science na yon, it means quantitative research ang ginagamit or ginagawa. Okay, sub-science, words, develop theory, subjective studies, human behavior in a scientific manner, knowing meaning and discovery. Okay, can you give me an example of sub-science? Nakalagay dyan, human studies, human behavior. Okay, very good. Psychology, sociology. Yung kanina yung social science, so pasok siya dito kay sub-science, yung social science. Psychology, what else? Anthropology, political science. Okay, very good. Philosophy, ayan, political science of all sci. Philosophy, archaeology. What else? Ayan, linguistics. Diba? Pasok din dito kay soft science yung economics, yung history. So, pasok sila dito kay soft science. So, yung mga science na yon is more on qualitative research yung ginagawa. Kasi nakafocus siya sa human behavior in a scientific manner. Okay, next is the main methods of data collection. So, dito kayo makakuha ng idea kung ano yung gagamitin yung method to gather your data. So, ito yung kadalasan na gagamitin nyo or gagawin nyo na pagdating kay chapter 3 nyo sa research paper. Okay, number 1, yung pinaka-common na ginagamit sa qualitative research is the interview. A one-on-one conversation where questions are asked by the researcher and answers are promptly given by the participant. So, it is conducted when there is need to collect in-depth information on people's opinion, people's thought, experiences, and feelings. So, sa paggawa ng qualitative research, so kailangan na may criteria kayo sa pagkuha nyo ng participants. Kasi unang-una, kailangan na experience na ng participants nyo or ng target respondents nyo yung issue or topic na ginagawa nyo. So, yung mga pinaka-common na ginagawa sa interview is kinukuha natin yung mga verbatim quotes doon sa in-interview natin. So, verbatim quotes from the interviewee should be noted, di ba? Kadalasan yun yung nakikita natin sa social media, sa news, di ba? Nagko-quote sila ng important information or yung important answer ng ini-interview nila. Mapa-politician man yan or personality or artista, di ba? Yun yung kadalasan na nakikita natin. Ino-quote nila yung importanteng nakukuha nila na sagot dun sa mga
ini-interview nila. So, dito rin, ganun yung gagawin nyo. So, hindi lahat ng sasabihin kasi ng ini-interview nyo is ilalagay natin kay chapter 4. So, pwedeng kumuha kayo doon or i-quote nyo yung mismong sinabi niya. Although pwede naman lahat, so pwede rin naman na puputulin nyo. So, ituturo ko naman kung paano yun ilalagay sa chapter 4. Kasi kadalasan din naman, nakikita nyo na rin to sa social media or kahit sa mga news, di ba? Yung may mga ... Kasi alam na pinutol yung sinabi niya. Na may kaduktong pa yun. Bago niya yun nasabi. So, ang nangyayari kasi sa social media, natatanggal yung iba kaya nami-interpret yung sinabi. So, dito, kailangan yung proper way ng pagko-quote ng mga sasabihin ng ini-interview nyo. So, dito rin sa interview, okay lang na Tagalog yung sagot ng ini-interview nyo. Siyempre, kung nagtatagalog siya, kailangan nyo rin mag-Tagalog. Pero pagdating kay research paper, so kailangan nyo siyang, although kung ano yung exact words na sinabi ng in-interview nyo, yun mismo yung ilalagay nyo. Then may mga naka-open and close parenthesis lang doon na translation, na itatranslate nyo yung sinabi niya. Kasi hindi naman lahat na magiging future readers nyo is naiintindihan yung Filipino language. So, kailangan lagi may translation. Okay, next is key informant interview. So, yung KII, designed to discover a topic before digging for the details of the situation. So, ito na yung mga professionals or leaders mismo doon sa community, yung mga residents na nandoon mismo sa target nyong community kung meron man. So, the purpose of key informant interviews is to collect information from a wide range of people. So, ito yung mga first-hand knowledge about the situation or community. So, for example, ang topic nyo or issue nyo is about mental health, di ba, yung mga stress ng students. So, pwedeng sa school kayo kukuha ng i-interviewin nyo na key informants nyo. Kasi yun yung magiging guide nyo. Sila yung first step nyo para maging guide nyo kung paano nyo gagawin yung list of question nyo na ibibigay nyo sa mga target participants nyo, students. So, for example, mental health yan ng students. So, sino nga ba yung may mga background doon sa school? So, pwedeng guidance teacher. Pero, syempre, kung may mga kakilala kayong mas professional talaga sa field, psychologists, psychiatrists, and so on, or yung guidance counselors talaga. So, pwedeng sila yung interviewin nyo. Pero kung about yan sa students naman, alam nyo related yan kay advisor. Kung papayag si advisor nyo, pwede siya yung maging key informant nyo or ibang subject teacher. Lalo na if about sa subject nila, yung gusto nyong aralin or gawan ng study. So, pwedeng yung mismong subject teacher na yon yung i-interviewin nyo. I-interviewin nyo sila, kaya nakalagay before digging for the details of the situation. Sa kanila palang makakakuha na kayo ng idea ano yung mga problem na nai-experience nga ng estudyante nila. For example, about mathematics, yung mga hirap sa mathematics. So, pwede kayo magtanong sa kanila, ano-ano ba yung mga, or saan-saan talaga nahihirapan yung mga estudyante. So, yun, pwede kayo magkaroon ng idea kung paano nyo i-construct or gagawin yung guide question na ibibigay nyo sa participant ng mga estudyante. Okay, next is focus group discussion or FGD, involves a gathering people from similar backgrounds or experiences together to discuss a specific topic of interest. So, dito nga sa qualitative research, pwedeng 10, 15, or 30 lang yung participants nyo as long as ma-justify nyo kung bakit sila lang yung participants nyo. So, pwedeng nyo silang pagsama-samahin. So, hindi tayo pwedeng face-to-face. So, pwedeng gumamit kayo ng Zoom o kaya Google Meet or kaya voice, video call sa Messenger para pagsama-samahin sila. Sama-sama or sabay-sabay nyo silang
kakausapin. So, the main purpose of FGD is to enhance, change, or create a common idea or concern. So, kadalasan din ginagamit to, di ba, ng mga nag-share, lalo na yung may mga na-trauma or mayroon na experience na sensitive, di ba, na nagkaroon sila ng trauma. Kadalasan ng ginagawa ng mga professional, sabay-sabay nila silang kinakausap. Yeah, yung therapy, for example, yeah. Ito yung pinaka-best example ng focus group design. Nag-share kada isa ng experience nila para maramdaman ng participant na hindi lang siya nag-iisa or hindi lang siya yung nakaranas ng ganon. Then kadalasan ng nagtotalk is nakaranas ng ganon, then naka-survive siya kumbaga or nalagpasan niya yung ganon. So para makakuha din ng idea or hope yung participant na yun. So kayo yung gagawin nyo, pwedeng ganito, sabay-sabay nyo silang kakausapin yung participant nyo kung papayag sila. Pero kung hindi naman sensitive yung topic yun, di ba? Pero itong participant, ayaw niya ipakita yung mukha niya. So, pwede naman naka-close cam siya. Then, sinishare niya yung idea niya. Pero pwede rin naman na kung ayaw sumama ng isa, meron kayong 10 or 15 na participants, yung dalawa ayaw nila ng ganon. So, pwede naman na sila nakahiwalay na i-interviewin nyo. So, kayo as a researcher, mediator kayo dito. Magko-question lang kayo, for example, question number 1, sasabihin nyo, then hahayaan sila isa-isang sasagot about dun sa question nyo. So, pwede kayo mag-follow up question, pero hindi kayo pwedeng mag-comment or magbigay ng suggestion about doon sa opinion, about sa experience ng participants nyo. So, as a researcher, nakikinig lang kayo sa sasabihin nila and then magpo-question kayo. Hindi kayo magbibigay ng statement about doon sa shinare nila. Kasi pwedeng ma-offend yung participants nyo. So, ayun yung diba, sa ethics of research, kailangan makinig lang kayo para then wag kayong magko-comment para hindi rin makaramdam ng discrimination or parang ginajudge nyo na sila. Next is participant observation, allows the researcher to not only observe the participants but also actively engages in their activities. So ito na yung common na ginagamit sa phenomenology. Yung pupunta ka sa community para din, hindi lang para mag-observe ng participants nyo, kundi i-experience mo rin yung mga ginagawa nila. Para hindi lang experience ng participants nyo yung data na makukuha nyo, pati din sa'yo as a researcher, yung sarili mo na experience kasama dito. So, it provides the researcher with access to different types of information that may not be easily accessible to outsiders. So, meron kasi, ang focus din kasi dito ng researcher, merong i-share yung participant nyo. Kumbaga, hindi lahat i-share yung ng participant nyo na pwedeng nandoon lang sa loob ng community nila. Pwede kasing tradition yun, pwedeng beliefs nila, o yung culture nila. Kadalasan kasi ganun yung mga ethnic group or anong group to, kadalasan hindi nila nilalabas. So kayo, pag nandoon, for example, syempre, mau-observe nyo yun and may experience nyo. So tayo, hindi natin to magagawa dahil sa pandemic. So, pwede kung ang study nyo is kanya-kanyang bahay, so family yung target nyo, yung member ng family nyo. So, pwedeng gano'n kung participant observation yung gusto nyong gawing method. Okay, participant observer integrates himself into the environment and is often considered part of the culture and group. Okay, next, participatory rapid appraisal or PRA enables the researchers to interact with vulnerable people to share, enhance, and analyze their knowledge of life condition to plan, act, monitor, and evaluate what they have observed and experienced. Actually, laging partner to ni participant observer or observation. Ito kasing participatory rapid appraisal, meron mismong checklist. Kung ba, structure din kasi to, meron kang checklist na i-check mo kung itong target mong behavior is nakikita mo doon sa participant. So, i-check mo yung mga behavior na yun. Kumbaga, yung symptoms
na nakikita nyo. Or pwede rin naman na sarili nyong gawa kasi ito yung target nyo. For example, interview na kayo ng key informant. So, ito yung mga behavior. For example, na dapat ng participants nyo regarding, related doon sa issue or topic na kinakandak nyo. So, may checklist kayo, titignan nyo. So, based lang, so, hindi lang basta data or experience yung gusto nyong malaman dito sa participants nyo. Kayo din, ino-observe nyo sila. Okay, the conduct of PRA requires the following. Number 1, respect for community members. Siyempre, bago kayo pumunta dun sa community, unang-una, kailangan nyo munang humingi ng permit dun sa kung may leader man sila, yung community, diba? Sa mga tribes naman or group, talagang meron silang pinaka-leader. So, kailangan pumayag muna bago kayo mag-conduct doon ng study. Or pwede rin naman na sa barangay para wala rin kayong masasagasaan at hindi kayo basta-basta rin mapapaalis. Interest in what people know, say, show, and do. So, kung ano may malalaman nyo doon, na kadalasan kasi hindi sa ating common, di ba? Iwasan natin yung mag-judge or mag-side comment about sa mga malalaman natin doon, o kung ano yung mga interest nila or lagi nilang ginagawa. Patience without rushing and interrupting. So, meron kayo may encounter na participant na matagal sumagot kasi nag-iisip pa sila. So, kailangan hindi natin sila madelayin. So, tayo as a researcher, talagang kailangan patience kayo dun sa mga magiging participant. Makikinig kayo ng makikinig sa kanila. Okay yan, listening, not lecturing, and humility. So, napaka-importante na makikinig lang kayo, then magtatanong sa mga participants nyo. Huwag kayong magko-comment about sa mga sasabihin nila or magbibigay pa kayo ng advice. Kung manghihingi sila sa inyo ng advice, ayun, pwede kung ano yung dapat nilang gawin. Pero hanggang hindi sila humihingi ng ganong advice sa inyo or ang mga dapat nilang gawin, so, hindi nyo gagawin yun. So, yung pinaka-danger nga lang dito sa PRA, or one of the dangers of PRA is that going too quickly may lead to superficiality. Okay, next is document analysis, yung review of records. Documents are reviewed by the researcher to assess what is the story behind those stories. So, ito yung kadalasang ginagamit na method ng history research or history analysis. Mapa-particular event man yan or tao or personality yung gusto nyong aralin. So, bibigyan nyo ng sariling interpretation or generalization yung document na yon or kung anumang document yung mapa-events or person man yan. So, for example, ang study nyo is about martial law. So, ano na yung magiging interpretation nyo or ng Gen Z about sa martial law or yung mga hindi nakaranas or hindi pa buhay ng martial law, for example. So, mga example din dito or yung mga ginagamit na documents sa document analysis bukod sa mga yun nga, history, yung mga printed materials, mga program records, kahit yung mga memorandum or memoranda na mga bago siya maging law, di ba? Yung mga house bill, ayan. So, mga official publication kasama dyan, mga personal diaries and letters. So, kahit yung painting, yung mga artistic works, photograph, minutes of the meeting, so lahat yun kasama dito. Next is tape or video recorder. Enables the researcher to record the voices and scenarios during the data gathering activities. Diba? Kung mapapanood natin sa mga documentaries, yung mga participant observation kasi yung
ginagamit ng mga nagdo-documentary. So, hindi lang kayo nagbi-video doon sa ini-interview nyo para ma-record lahat ng sasabihin niya. So, binibideo din yung observation nila or kung ano yung ginagawa nila kahit hindi nyo sila ini-interview. Kasi ganun yung kadalasan nangyayari. So, pag ini-interview nyo sila, iba yung sinasabi nila, then iba rin yung makikita nyo yung action. Pero sa inyo, itong gagamitin nyo, so, talagang gagamitin itong method na to sa mga i-interviewin nyo. Mapa-key informants man yan or target participant nyo. Siyempre, kailangan munang pumayag din ng participant nyo. Kung hindi sila payag na makita yung mukha nila, so pwede naman na hindi ka mo ipapakita yung mukha or pwede naman na voice lang yung ire-record nyo. Kasi itong tape recorder or video recorder places the researchers' handwritten notes while conducting the interview or focus group discussion. No recording of interview or focus group discussion will happen without the consent of the participant. Kasi 'di ba makikinig lang tayo. Kadalasan ng participants is mahaba yung ikukwento nila. So mahirap para sa inyo or sa atin na researcher na isusulat natin lahat nung sasabihin nila. Kaya kailangan nyo i-record para pwede nyong balikan pag magsusulat na kayo sa research paper nyo. So ito naman kung mag-i-interview kayo. Pwede rin naman kayo kasi pagdating natin sa research study nyo, pwede naman kayo na gumamit lang ng Google Form or magpaparang survey lang kayo. So pwede yun na kahit hindi kayo mag-interview. Pero advantage kasi na mag-i-interview kayo ng key informant bago kayo gumawa ng list of question nyo. And last, content analysis, study of recorded information which has been documented in text, media, or physical items. So ito laging partner ni discourse analysis kasi ang pinag-uusapan natin dito is language or mapa-conversation man yan or verbal convo or non-verbal. So, pasok siya dito. So, yung mga communication artifacts. Pag-graphics man yan, pictures, audio, videos, or movie, with paintings, or kahit yung mga memes na nakikita natin, or yung mga bagong upload sa social media. For example, about sa rally, then may mga upload sila na merong nagra-rally, then mga police. So, pwedeng ganun yung pasok yan dito sa photograph din or media sa content analysis. Kaya lagi yung partners sila ni discourse analysis. Okay, may question ba dito?